Praise God. Glory, glory, glory to God. I have seen new faces. New faces in our congregation. Welcome, mga kapatid. Ayan, amen. Napakabuti ng ating Panginoon na tayo po ay muling nagkatipon para pakainin ulit tayo ng ating Panginoon ang pagkain spiritual. Alam ko na kayo ay nagugutom, nauuhaw sa mga salita ng Diyos. Kaya patuloy nating i-desire na mag-minister ang Panginoon, mag-minister ang banal na Espiritu sa inyong mga buhay. Open your heart, open your mind, open your spirit wide upang magkapag-ministry sa inyo ang Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu. Matugunan ang kagutuman at kauhawang espiritual na inyong nararanasan sapagkat napakahirap para sa atin ang mabuhay na matatawag nating matagumpay na buhay kung wala po ang salita ng Diyos sa atin. Napakahalaga na ang salita ng Diyos ay nasa ating mga puso. Amen? So, I would like to personally welcome each every one of you in this Sunday service. I think today is the last Sunday of August. At ang prayer ko ay magtuloy-tuloy kayo sa ating gawain ng Panginoon. Mag-commit tayo sa pangalan ng Lord na tayo ay magpatuloy yung kahit na once a week na nandun tayo sa kanyang gawain sapagkat ito ay plano ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Handa na po ba tayo sa message ng salita ng Diyos? Amen. Pakisabi sa iyong katabi, handa na ako kapatid. Amen. Handa na ako. Naniniwala ako na ako ay bubusogin at pakakainin at paiinumin ng Panginoon. Yan, praise God. So, ang message ng Panginoon para sa atin sa linggo na ito ay yung Espiritu ng Diyos, nais niya na ma-stir up yung inyong mga puso at mga kaisipan. Ma-stir up. To decisively obey, follow, and serve the Lord Jesus Christ in the ministry of His church. Amen. Gusto niya na pukawin ang inyo pong mga puso at kaisipan na sumunod at maging isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo at maglingkod sa ministry ng church. Yan po ang nais ng Panginoon, na ma-stir up ang inyong mga puso sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, it's time to serve the Lord. Amen. It's time to serve the Lord. Sayang ang panahon. Baka pagdating ng araw na kayong mga young people ay umidad na, saka mo palang maiisip na gusto mong mag-serve sa Panginoon. Kung kailan marami ng limitations, kailangan mo nang gumamit ng ganito para magbasa, para magsulat. Kailangan mo nang gumamit ng ganito para makabisita ka sa mga kapatiran. Marami ng limitations pagka dumating ang araw na yon.
Kaya ito yung time na nais ng Panginoon na pukawin ang inyong mga puso at kaisipan sa pagsunod sa Kanya at paglilingkod sa Kanya in His church ministry. Amen. The title of God's message for us today is the ability to become disciples of Christ. The ability to become disciples of Christ. Yung kakayanan, yung abilidad na maging mga maging disipulo ni Kristo. Dahil di ba pagka pinag-uusapan ang pagiging disipulo ni Kristo, maraming pumapasok sa isip ng mga Christians. Sinasabi nila na baka hindi ako tinawag, o baka hindi ako para diyan, or baka hindi ko kaya yan. Maraming mga agam-agam, mga alinlangan sa puso natin ang nauunang pumapasok. Kaya yung iba, hindi na po sila nakakapag-church ministry dahil doon sa mga negative thoughts, mga kung tawagin natin ay ignorance of the plan and purpose of God for your life. Amen. Kaya maganda na sa gawain tayo para yung ignorance natin sa Word of God ay natutugunan. Na-educate tayo ng laman ng Biblia. Na-educate tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya maganda na tayo ay nasa Kanya talagang gawain. Katulad ngayong araw. So the ability to become disciples of Christ. God has given us the ability to will and the ability to do. Sabihin mo sa iyong katabi, God has given me the ability to will. To will, ibig sabihin, magdesisyon. The ability to will and the ability to do. Amen? The ability to will and the ability to do. Yung kakayanan mong magdesisyon at yung kakayanan mong gawin ang iyong desisyon. God has given us the ability to will and the ability to do the commands of the Lord Jesus Christ. Christ's commands to His earliest apostles is to make disciples of all nations. Amen? Yun ang utos ng ating Panginoon. Wala tayong makikita sa Bible na sinasabing make believers. Amen? Walang ganong sinabi, you go and make believers. Ang sinabi ng Biblia from the mouth of our Lord Jesus Christ is to go to all the world and make disciples of all nations. Amen? Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya po itong mensaheng ito para sa atin ito po ay hindi mo maaring paghinalaan na ito ay imbento natin. Ito ay galing mismo sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. In our Bible passage today, for God's message is found in the book of Philippians chapter 2. Verse 12 to verse 13. I'm going to read from two Bible versions, Magandang Balita Biblia and New Living Translations. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilala o kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you,
And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. So, ang Church of Philippi, ang iglesia ng Pilipos, the church at Philippi, this church was located in the city of Macedonia. Presently, Macedonia is situated in Greece or in Europe. Pag nasa Middle East ka, o makiat ka papunta ng Turkey, nandyan na. Malapit na dyan ang Macedonia. Kung nandun ka sa bandang Middle East. The present or the church in Philippi is known as Generous Church. Ito ay talagang isa silang iglesia na mapagbigay, mapagkawanggawa. Very supportive sila sa mission work ng church ng Panginoon, lalo na sa grupo ni Apostol Pablo, na siya po, si Apostol Pablo, ang ginamit at yung kanyang mga kasamahan. The Apostle Paul, his missionary team, and some migrant believers, sila po yung mga ginamit ng Panginoon upang maitanim ang iglesyang ito. Ma-plant itong Church of Philippi. Yung mga migrant worker, kung baga sa ating panahon, yung mga OFW. Amen? Ito po yung mga unang mga ginamit ng Lord, mga kinasangkapan ng Panginoon, na naglingkod, sumunod sa Panginoon, naglingkod sa gawain ng Panginoon, kaya na itanim yung church. Sa tingin nyo ba, magkakaroon ng isang church in Philippi without somebody or those believers and followers of Christ na nagpagamit sa Panginoon? Sa palagay mo ba magkakaroon ng isang Saint Wami bagong silang outreach kung wala pong sumunod sa Panginoon? Kung wala pong naglingkod sa Panginoon? Sa palagay mo ba magkakaroon tayo ngayon ng Sunday service kung wala pong sumunod sa gustong ipagawa ng Diyos sa araw na ito? Kung wala pong sumunod na gumanap ng mga gawain ngayon? Hindi mangyayari. Amen po ba? Kaya po yung paglilingkod sa gawain ng Panginoon bilang kanyang plano, na matagal ng plano ng Diyos sa buhay mo, maging bago pa man likhain ang mundong ito, nasa isipan na po yan ng Diyos na ikaw ay balang araw maglilingkod ka sa kanyang gawain. Nais niya na yan ay sariwain o bigyan ng diin sa iyong buhay ngayon as you listen to His message for us today. So let us see in the book of Acts, chapter 16, from verse 6 to verse 15, kung paano na itatag ang church ng Pilipos. Yan, di ba? Yung kabisadong-kabisado ng mga nag-iibanghelyo, sabi nila, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. That is found in book of Acts chapter 16, verse 31. Yun ang mga pangyayari sa kulungan kung saan pinalaya ng mga anghel ng Diyos si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasamang nabilanggo. Pinalaya sila ng anghel ng Diyos. At yung Philippian jailer, yung bantay preso, kulungan,
Ano sa ating bansa ayon? Yung nagbabanta, mga taga-Bucor, ano? Bureau, jail guard, yung mga sa Bureau of Correction. Yun, yung Philippian jailer ay naligtas. Dahil doon sa nakita niyang himala ng Diyos dito sa buhay ni Pablo at ni Silas. Kung saan pinalaya sila ng anghel ng Diyos sa pagkakabilanggo. O doon po, yun pong mga pangyayari na yan ay parte ng pagkakatanim nito pong iglesyang ito sa Philippi. Palakpakan natin si Lord. Really, indeed, our God is amazing. Kamangha-mangha ang Diyos natin. Lahat ng mga pangyayari ay pwedeng kasangkapanin ng Diyos upang matupad ang kanyang banal na plano para sa iyong buhay, kapatid. Gagamitin niya ang lahat ng mga nandyan sa paligid, maging yung kasamaan. Yung kasamaang nangyayari sa iyong buhay ay gagamitin din niya ng Diyos. Hindi upang maging masama ang iyong buhay, kundi ang mga kasamaan na nakapaligid sa iyo ay gagamitin din ng Diyos upang yung kanyang plano ay magkaroon ng katuparan para sa iyong buhay. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Makikita natin dito ang pangyayari in Acts 16 from verse 6 to verse 15. Atin po itong tingnan ng mga kung tawagin na bawat parirala. Makita natin dito. In verse 6 to verse 7, next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia before the Holy Spirit, because the Holy Spirit have prevented them from preaching the word in the province of Asia at the time. Then, coming to the borders of Mysia, they headed north to the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So, instead, they went on through Mysia to the seaport of Troas. Kita mo yung buhay na Diyos kumikilos kay Pablo at kay Silas. Na yung kanilang travel para sa pangaral ng Ebanghelyo ay nag-intervene ang Holy Spirit. Sabi ng the Spirit of Christ did not allow them to go there. So mayroong Diyos na kumikilos sa buhay natin. Amen? Sa halip na parang papunta sila ng Asia, ay sabi, huwag kayong pumunta dyan, kundi dito kayo pumunta. Kaya napunta sila sa Macedonia. Yan yung ating vision. Kapag tinignan mo yung dulo ng ating vision, nakalagay po dyan, sa dulo ng ating vision, that we are empowered by the Holy Spirit with signs, wonders, and miracles, reaching from place to place where the Lord leads. Hallelujah! Kung saan tayo igawi ng Diyos. Amen. Hindi tayong nanguna, ito ang gusto ko. Kung hindi naman yan, kapatid, ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen. Minsan nagkakaroon tayo ng ganyang mga circumstansya sa paglilingkod sa Lord, sa pagsunod sa Lord. Napapangunahan natin ang kalooban ng Diyos dahil mayroon tayong gustong i-push from our own will, from our own plan, from our own purpose and intentions. Mayroon tayong gustong gawin, kaya gusto nating i-push yung ating sarili. But take note that as we follow Christ, the Holy Spirit is always there to lead us. Lagi tayong pangungunahan ng banal na Espiritu. Kaya hindi po maaring ang ministeryo ng banal na Espiritu ay isang optional para sa isang nais maglingkod sa Panginoon. Nakikinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. At bibigyan niya tayo ng kakayanang mapakinggan, maunawaan
ang sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu. At kung yung ability na yan na makinig at sumunod sa Kanya ay ating gagamitin, hallelujah, tiyak na tayo ay magtatagumpay. Tiyak na tayo ay mapapabuti at mapagpapala ng Diyos. Tiyak na tayo po ay kakasangkapanin ng Panginoon para sa Kanyang layunin, para sa Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Kaya po dito, si Apostol Pablo at si Silas ay pinagsabihan ng banal na Espiritu na huwag kayong pumunta dyan, dito kayo pumunta sa lugar na ito. So let's move on from verse 9 to verse 10 of Acts chapter 16. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, "Come over to Macedonia and help us." So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Nakita mo yung sila ay kinausap ng Holy Spirit na wag silang pupunta doon. Nung sila ay dumisisyon na yes, wag tayong pupunta doon, wag tayong pumunta sa direksyon ng papuntang Asya, kundi tayo ay pumunta sa direksyon ng papuntang Macedonia, ang pangusap ng Diyos ay lumago, nag-progress. Nangusap uli ang Panginoon in verse 9. Amen ba? Hindi po siya tumigil sa isa pong tagpo ng pakikipag-usap sa kanyang mga alagad. Kundi kapag ikaw ay dumisisyon ng yes, susunda ko Lord, saka na siya ibibigay ang next instruction, next advice, next teaching ni Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan ang mga anak ng Diyos, ang mga followers of Christ, gusto niya ibigay na sa kanya ni Lord sa isang bagsakan. Gusto na niya ipaliwanag na, Lord, ano ba? Gusto niya detalyado na agad. Hindi nga pwede na detalyado agad kasi ikaw ay makakalimutin. Madali mo makalimutan ang sinasabi ng Diyos. Ang dami na nang sinabi sa iyo noong mga nakalipas na panahon. Hanggang ngayon, hindi mo pa naman nahakbangan kasi makakalimutin ka. Dapat gamit na gamit ka na dito sa ministry ni Lord. Amen ba? Pero hindi ka pa gamit na gamit kasi sinabi na sa ni Lord yung ano ang gagawin mo pero hindi mo naman sinunod. Nakalimutan mo. Pero nung unang natanggap mo, masayang-masaya ka na ikaw ay kinatagpo ng Diyos. Pero habang lumalakad ang panahon, natabunan ito ng iyong sariling perspektibo sa buhay. Amen ba? So gaano ka na katagal, kapatid, bilang mananampalataya ni Kristo, gaano ka na katagal simula nung tinanggap mo ang buhay na walang hanggan? Gaano na ilang taon ka na sa ganyang buhay? Ilang taon ka nang masasabi mong born-again Christian? So sana sa panahon na yan na dumaan, sana ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa buhay mo, ay na-fulfill niya yung maraming plano niya sa buhay mo. Sana yung buhay mo ngayon ay nandun na yung pagpapala, yung bunga ng yung pagsunod sa Panginoon. Amen ba? Dahil hindi naman maaring sumunod ka sa Panginoon pagkatapos wala siyang bunga. Balagi siyang mayroong bunga ng pagpapala bilang katunayan na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Bilang katunayan na ikaw ay nandoon sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ma-realize na nawa natin yon, na napakaraming magandang plano ang Diyos sa ating buhay, pero hindi natutupad dahil nakaligtaan nating sumunod sa Panginoon. So let's move on from verse 11 to verse 15. So verse 11 to 12 muna tayo. So we boarded a boat to Troas and sailed straight across the island of Samothrace. And the next day we landed at Neapolis. From there we reached Philippi,
a major city of that district of Macedonia and a Roman colony. And we stayed there several days. So doon muna po sila humimpil sa lugar na ito ng Macedonia, dito sa Philippi. Humimpil muna sila doon, ilang araw po sila doon sa lugar na yan. Sabihin natin 1 week. 1 week sila nag-stay doon. Alam nyo kung kayo ay nag-engage na sa mga mission exposure, makaka-relate kayo dito sa binabasa nating buhay nitong mga alagad na to. Makaka-relate kayo kung kayo ay pumupunta na sa mission field. Ako relate sa nangyayari sa kanila. Dahil marami akong experiences na dito sa lugar na to, wala naman yun sa plano ko na ako ay mag-overnight doon, mag-stay ako ng 3 days, 1 week. Pero nangyayari sa akin yon. So doon pala, sa time na yon ay mayroon palang gagawin ng Panginoon. Noong 90s, nag-mission ako sa Mindoro. Ang dami kong encounter sa Panginoon na ganitong mga pangyayari. Kulang ang oras natin sa ngayon para sabihin ko yon. Sa Iloilo, nag-mission ako dyan. Ang daming encounter ko na ganito. Habang nandun ka, mayroon si Lord mga instruction. Lalo sa panahon na ikaw ay gahol na. Gahol saan? Gahol sa iyong pangailangan. Naubos na ang iyong laman ng iyong bulsa. Wala na. Siyempre, nagbabaon tayo pag pupunta tayo sa mission. Sabi kanina, nung exhorter natin, mayroon daw si Lord extreme na short mission trip. Huwag kayong magdala ng lukbutan. Maarahil, extreme, di ba? Pero kasi, kapag ganun ang senaryo, matetest mo talaga ang katapatan at pagsama ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Na He will provide you everything that you need. As you follow, as you obey, and as you serve the Lord Jesus Christ. Tutugunin din naman niya ang iyong mga pangailangan. Lalo na po yung mga basic needs natin. Pagkain, pananamit, tahanan, security sa buhay natin. Di ba yun naman ang hinahanap natin? Bakit tayo nagpupursige sa buhay? Bakit ka naghahanap ng matinong trabaho? Dahil gusto mo na secure ang iyong kinabukasan, mayroon kang basic needs na ito ay natutugunan sa buhay mo. Financially, materially, nandoon. Yung iyong tinatawag na basic need ay hindi lang yan sa mga material na bagay, kundi pati yung iyong emotional life mo. Yung iyong security. Hindi lang oxygen and water ang basic need mo. Amen ba? Lahat ng pangailangan sa buhay mo ay tinutugunan ng Panginoon as you follow and serve Him in the ministry. Ang pagsunod kasi, makikita mo yan kung nagsiserve ka. Amen? Pwede naman kasing sabihin nating lahat, sumusunod naman ako, Pastor, kay Lord. Okay, sumusunod ka. So, where is the proof? Where is the evidence na sumusunod ka? Kaya nga, binigyan tayo ng Panginoon ng gawain, ng pwede mong gawin sa kanyang gawain, upang ito ay maging katibayan na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Amen ba? Napakahirap namang through imagination, sasabihin natin, sumusunod naman ako kay Lord, pero bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Oo nga, ikaw lang naman nakakaalam nun na sumusunod ka sa Panginoon. Pero kasi mayroong gawain si Lord na gusto niyang ipalakaran sa atin, gusto niyang pahakbangan sa atin upang yung iyong pagsunod sa Kanya ay maging
tangible. Mapangahawakan, may ebidensya. Kaya nandyan po ang ministry. Palakpakan natin si Lord. So makikita natin diyan na ganun ang nangyari sa mga alagad na ito. Habang sila po'y nandun na sa Philippi, ay nag-stay sila doon ng mga ilang araw. At dahil nga po sila ay mga Israelita, so naghahanap po sila ng synagogue kung saan sila ay makakapag-church o kung sa ating panahon. Kung saan sila ay makakarinig ng pagbasa ng kasulatan, magkakaroon ng prayer, magkakaroon ng fellowship sa mga kababayan nila. Pero sa lugar na yan ay walang synagogue. Kaya saan sila nagdaos ng ganapong gawain nung Sabado na yon? Doon po sa, kung tawagin po ay seaside. Nandun sila sa shore, seashore. Verse 13 to verse 15. On the Sabbath, we went little way outside the city to a river bank where we thought people would be meeting for prayer, and we sat down to speak with some women and had gathered there. One of them was Lydia from Thyatira and merchant of expensive purple cloth, who worshiped God. As she listened to us, the Lord opened her heart, and she accepted what Paul was saying. She and her household were baptized, and she asked us to be her guests. If you agree that I am a true believer in the Lord, she said, come and stay at my home. And she urged us until we agreed. Nakita mo kung paano kumilos ang Diyos? Itong si Lydia, isang negosyante ng mga tela, ng mga fabric. Yung binigay sa kanila ng Diyos. Makita mo kung how God connect you to people na gagamitin din ng Diyos. Grabe ang misteryo ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao. Hindi talaga natin pwedeng tawaran. Hindi talaga natin pwedeng tawaran na pag nag-serve tayo sa Panginoon, lugi na. hindi totoo yun. Amen ba? Pag nag-serve tayo kay Lord, wala na yung pangarap natin. Hindi totoo yun. Kasi kung ang pangarap mo sa buhay mo ay mabuti, kung ang pangarap mo sa buhay mo ay naayon sa kalooban ng Panginoon, lalo kang ang sasamahan ng Diyos na matupad ang pangarap na yan, na nandyan sa puso mo. Palakpakan natin si Lord. Ito si Pablo at si Silas, Sabat yun, magpapahinga lang sila, naghanap sila ng lugar na magpipray sila. Na-meet nila isang negosyante ng mga tela. At nag-share sila sa taong ito ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At sumampalataya itong si Lydia. Sabi ni Lydia, kung naniniwala kayo, ngayong ako at ang aking pamilya ay nabautismohan na ninyo. Kung naniniwala kayo na ako ay sumasampalataya sa Panginoon, sumama kayo sa bahay. Doon na kayo matulog. Doon na kayo tumuloy. Grabe, palakpakan natin si Lord. God can connect you to wonderful people na hindi mo na-imagine na yun pala yung mga gagamitin ng Diyos upang mag-prosper ang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen ba? Kino-connect ka ni Lord. Si Lord kasi hindi siya yung tipong impressive. Kagaya ng mundo, pa-impress ang mundo. Hindi si Lord impressive. Ang kay Lord, sasabihin niya sa'yo, tapos sumunod ka. Pag sumunod ka, doon si Lord kikilos sa buhay mo, kapatid. Doon magbabago, doon magkakaroon ng transformation sa yung pananaw sa buhay, doon magkakaroon ng paglago ang yung una buhay spiritual, at ang iyong paglago bilang isang tao, ang kabuuan ng iyong pagkatao ay lalago, pagpapalain ng ating Panginoon. Magiging maayos sa kaisipan, maging maayos ka. Kung ngayon, kapatid, ang isip mo ay magulo, kumbaga punong-puno ng kaguluhan ng isip mo dahil ang nasa isip mo ngayon ay a copy-paste of what is happening, of what is thinking, of what is the thought and the thinking of this world. Kung copy-paste yan ng mundo, kapatid, magulo nga talaga ang isip mo.
May mga nagsasabi, sabi nila, bakit kaya ang gulo-gulo ng isip ko? Bakit kaya? Kapatid, kung yan ang naitatanong mo, bakit kaya ang gulo-gulo ng isip ko? Bakit kaya yung mga lumalabas sa pananalita ko ay puro na lang magulo? Hindi matino. Amen ba? Yung mga lumalabas sa aking mga pananalita ay sobrang kalukuhan. Bakit kaya? Kasi copy-paste yan ng mundo. So today is your day. Ito ang araw mo, kapatid. Palakpakan natin si Lord. This is your day in the Lord. Na magkaroon ng transformation sa iyong pag-iisip. Na linisin ng Panginoon ang iyong isip. Isaayos ng Panginoon ang iyong kalooban. Magkaroon ka ng tinatawag na pagdidesisyon or your will and your action. Ang iyong pag-iisip at ang iyong gawa ay matransform ayon sa pagkakaplano ng Diyos ng kanyang layunin sa buhay mo, kapatid. Amen ba? Dahil yan po ang nakikita natin dito sa ipinapaliwanag sa atin ng salita ng Diyos. Sabi ni Lydia, kung talagang kayo ay naniniwala na ako ay sumasampalataya dyan sa mensahe na sinyer nyo sa akin, tinanggap ko na ang buhay na walang hanggan, nagpabaptize na ako, pati na yung aking pamilya. Kung naniniwala kayo na sincere, true ang aking pagsampalataya, sumama kayo sa akin. Doon kayo sa bahay, tumuloy. Verse 15 ang sinasabi ko. She and her household were baptized, and she asked us to be her guest. If you agree that I am a true believer in the Lord, she said, come and stay at my home. Palakpakan natin si Lord. Si Pablo, si Silas, at ang sabi nga nung mga nag-aaral ng Biblia, kasama nila si Lucas. Kasama niya si Lucas, wala dito. Sayang din yung sinama si Lucas. Kasama pala nila si Lucas ito. Kasi si Lucas yung nagsulat ng Book of Acts. Eh di ba sabi niyan, if you agree that I am a true believer in the Lord, she said, come and stay at my home. And she urged us until we agreed. Sabi nung sumulat, she urged us, meaning, sabi ni Lucas, si Lucas ang nagsusulat nito. Siya ang writer ng Book of Acts. Pinilit niya kami. Talagang sinikap niya ni Lydia na doon kami sa kanya tumuloy. O itong tatlong ito, si Pablo, si Silas, si Lucas, wala po silang matuluyan. Dahil nga, parang nag-stop over lang sila sa lugar na yon. Pero wala silang kaalam-alam na may tinutupad na pala ang Diyos na plano para sa kanilang mga buhay. Hallelujah, kapatid. Minsan wala tayong kamalay-malay, mayroon na palang tinutupad ang Diyos na plano niya sa iyong buhay, pero mayroon kasi tayong iba ring plano. Habang si Lord natutuwa na yung plano niya nagaganap na, ikaw naman nag-iiba ng landas. Hello, are you with me? Nag-iiba ka ng landas, kaya dalawang plano ngayon ang nandun sa buhay mo. Ang gulo talaga niyan. Tama? Plano ng Diyos at plano ng mundo. O plano ng iyong sarili. Ang plano natin ay ipinapailalim natin to sa plano ng Diyos. At kapag yan po ang nangyari, hallelujah, yung plano ng Panginoon, yung purpose ni Lord sa buhay mo, ang siyang maghahari at ang siyang magpa-prosper, isang araw makita mo yung sarili mo. Baka sabi mo, success. Praise God. Natupad ang plano ng Diyos sa aking buhay. Kapatid, kung hindi ka susunod sa sinasabi ng Panginoon sa iyo, walang planong matutupad sa buhay mo. Sapagat ang Diyos ay katulad din naman ng ating mga magulang. Kung hindi ka susunod sa iyong magulang, sa kanyang mga pangaral, sa kanyang mga gustong i-share sa iyong kinabukasan, kung hindi mo siya susundin, walang matutupad na plano ng magulang mo sa buhay mo.
likewise with our God. And more, mas higit pa ang plano ng Diyos sa ating mga buhay kaysa plano ng ating mga magulang sa ating mga buhay. Amen po ba? So, this time, mga kapatid, nakita natin yung Church of Philippi na i-plant siya dahil sa mga taong sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Malakas na palakpak sa loob. So ito pong Church of Philippi ay kumbaga nag-umpisa po siya doon po sa pagiging isa pong mananampalataya ni Lydia. Legio, sa English, Legio. Sa pagiging mananampalataya ni Lydia at ng kanyang buong tahanan. And then dumating po yung isa pong sorcerer, yung may salamangka na babae, yung babaeng may salamangka na ginagamit siya noong mga, kumbaga kung sa ating panahon, ito yung mga sindikato na yung isang slave nila, yung salamangka ay ginagamit upang magkapera itong kanyang mga lords, mga sindikato. Sa atin, ang dami, di ba, yung mga bata, pinapanglimos. Lagi yan nandyan, magtataka ka naman, di ba? 2 bulag, isang babae, isang lalaki. Bulag na bulag sila, wala silang eyeball. Paano nila nadala doon yung malaking speaker at yung microphone? Paano nila naitawid sa kalsada? Nakikita ko yun dyan sa may Fairview, Center Mall yata yan. Mayroon dyan sa may traffic light. Nagtataka naman ako pag ako dumadaan dyan, landon yung mga bulag na yan. Sino nagdala doon sa kanila? Wala naman, pag makita mo, dadalawa lang naman sila doon, di ba? O, maraming naguhulog ng pera. Pero sabi sa akin ng isang taxi driver, pag ano po yan, pag gabi na, may titigil dyan na van. Isasakay sila sa van. Kasama yung mga instrumento nila. So ano yon, di ba? Pinagkakapirahan sila nung mga lords na yon, mga masasamang tao. So ganito itong sorcerer na to, may hawak na, may nakahawak sa kanyang mga makapangyarihan ng mga sindikato sa lugar. So itong sorcerer na to, araw-araw nila Pablo at Silas ay sumisigaw ito. Sabi niya, pakinggan ninyo, sila ay mga alagad ng kataas-taasang Diyos. Araw-araw. Yan pag lumalabas sila, Pablo, nakasunod sa kanila. Ay nainis si Pablo. Araw-araw na lang sinusundan sila itong sorcerer na to. Kaya nirebuke niya, sabi, ikaw demonyo na nandyan sa katawan ng salamangkera nito, lumayas ka. At ito pong salamangkera ay pinakawalan ng dyablo. Dahil nawala ng hanap buhay yung kanyang mga amo na sindikato, pinagparatangan sila Pablo sila daw ay nangaral ng against the government of Roman Empire. Sabi po, nangangaral ito ng laban sa gobyerno natin. Kaya si Pablo, si Silas ay dinakip. Yun na po, nakulong sila. Tama? Mga kapatid, now, what's the point of telling you about the sorcerer? Kahit yung mga nangyayari sa ating parang hindi katanggap-tanggap, parang injustice. Nandyan ba kayo mga kapatid? Yung nasaan ang hustisya? Bakit kami kinulong? Wala naman kaming kasalanan. Kahit yung mga injustices sa tingin natin ay bitter para sa atin, nangyayari. Why? Because God is fulfilling His plan in your life. Kahit yung mga masamang nangyayari sa buhay mo, pwedeng gamitin ng Diyos upang mangyari at matupad ang kanyang plano para sa iyong buhay, kapatid. Pakisabihan mo yung katabi, kaya tuloy ka lang sa pagsunod at paglilingkod kay Lord. Amen? Kahit tinahagupit ka nung mga taong pinagbabawalan ka na mag-church, kahit pinipersecute ka, kahit yung mga alam mong kapatiran na ikaw ay binabato ng
mga pangit na salita, o mga pangyayari sa paligid mo, in your workplace, in your school, or anywhere, everywhere, dahil magulo nga ang mundong ito, lahat ng yan ay pwedeng gamitin ng Panginoon para lang matupad ang kanyang plano sa iyong buhay. Palakpakan natin si Lord. Nakita natin kung paano kumilos ang Diyos, at ito pa, nakulong pa sila. Sino ang matutuwa sa kulungan na yon? Ang kulungan na yon ang hindi katulad ng kulungan ngayon. Yung ibang kulungan ngayon, the aircon, di ba? may masarap na rasyon ng pagkain. Ay, ang sarap magpakulong, di ba? Magpakulong na lang tayo kung tayo ay tamad. O, kung tamad tayo, magpakulong na lang tayo kasi naka-aircon naman yung kulungan. Mayroon ka namang masustansyang pagkain. Libre tubig, libre kuryente. Ganun yung, sino matutuwa dun sa kulungan nila? Yung kanilang paa ay nakapangaw. Alam mo yung kadena na hindi mo basta maihakbang kasi may pabigat yon. At sinasaktan sila doon. Sino matutuwa? Pero anong ginawa ni Pablo at ni Silas habang sila nakakulong? Nag-pray sila nung gabi, nag-awitan sila, nagpuri sila sa Panginoon. Diyan pa rin yan, Acts chapter 16 pa rin. Nung itinatatag ng Diyos ang church in Philippi, doon pa rin yan nangyari. At habang sila ay nagpupuri sa Panginoon, hallelujah, binuksan ng anghel ng Diyos ang kanilang kulungan, at yung pangaw sa kadena nila sa paa ay napatid. At sila po ay nakalabas sa kulungan. At yung pong jailer, yung gwardiya, pinailaw niya, nagsindi siya ng mga ilawan. Wala pa namang kuryente nung time na yon. Ano palang sulo. So, nagsindi siya ng ilaw at natuklasan niya na itong dalawang nakakulong na ito ay nakawala. Sasaksakin na sana niya sarili niya kaysa naman maparusahan siya dahil nakatakas ang kanyang mga binabantayan. Sasaksakin na sana ang sarili niya, pero sabi ni Pablo at Silas, huwag mong saktan ang sarili mo, nandito lang kami. Nandito lang kami, hindi naman kami tumakas. Alam nyo, nung pinatakas na ng anghel ng Diyos si Pablo at si Silas, kasama na pong tumakas din ang gwardiya at umuwi sa kanila. Alam nyo ba, pagdating doon sa bahay ng Philippian jailer, nangaral uli si Pablo at si Silas ng Ebanghelyo. Kaya sabi ng Philippian jailer in verse 31, Acts 16:31, sabi niya, ano ang gagawin namin? Ano ang gagawin namin upang kami ay maligtas? Sabi ni Pablo at ni Silas, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong pamilya. At nung gabi na yon mismo, nagpabautismo rin ang Philippian jailer at ang kanyang buong tahanan. Very amazing si Lord sa pagtupad ng kanyang plano sa iyong buhay, kapatid. Minsan ninakala natin, ang pait naman na nangyari sa akin. Kapatid, baka ang pait na naranasan mo, yan kasi yung parte nung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Maliban sa tinuturuan tayo ng lesson, pero baka mayroon ng ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya dito sa message na to ng salita ng Diyos, nais ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. Amen? Sumunod tayo sa Kanya at maglingkod sa Kanya. The ability to become disciple of Christ is for you to follow and serve the Lord Jesus Christ in His ministry. Sabi mo sa katabi, ano man ang mangyari. Ano man ang mangyari. Di ba? Kahit ano mangyari sa buhay mo, sumunod ka lang. Mag-serve ka lang, kapatid. At hayaan mo si Lord na tuparin niya ang kanyang matagal ng plano para sa iyong buhay. Purihin ang ating Panginoon. May oras pa ba ako? Tapos na, oras ko? Di, mahaba daw kasi yung exhortation kanina. Ayan, kaunti na lang. Okay? So, nandun na tayo, na itatag ang
church in Philippi. Okay? Natatag na, nandun na, naitayo na, at ito na nga sila, isa ng church. At sabi ko nga, ang Church of Philippi is known for being a generous local church. Matulungin sila. Ang dami nilang natulungan, financially and materially. In verse 12, Philippians chapter 2, dito po is to follow Christ and serve Him in the church ministry. Yan ang makikita natin dyan in verse 12. Yung pagsunod kay Kristo at paglilingkod sa Kanya, sa Kanyang gawain sa church. Kapatid, kung wala ka pang church na kung saan nagsiserve ka, ang church na ito ni Lord, palagi si Lord naghahanap ng maglilingkod sa church na ito. Sa Kanya, sa church na ito. Amen ba? Kung wala ka pa, kung wala ka pang local church na doon ka nagsiserve sa ministry niya, itong church na to na pinuntahan mo ngayon. He is looking for workers, for disciples, for servants. Amen? Kaya dyan sa verse 12, sabi dyan, Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the result of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Palakpakan natin si Lord. Ibalik ko doon na itanim na yung Church of Philippi. Umalis na sila Pablo, nagmimisyon na naman. Ito na ang senaryo. Malago na yung church in Philippi. Pero sabi ni Pablo, kung paanong kayo ay laging sumusunod nung nandyan pa ako, ay lalo kayong laging masunurin ngayong wala ako dyan sa inyo. What does it mean to you? Yung wala na si Pablo ay lalo kayong sumunod. Ang ibig sabihin nito ay yung iyong pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon ay dapat mas malago na ngayon ikumpara nung nakalipas na linggo. Nandiyan ba tayo? Hindi ka dapat na paurong ang pagsunod at paglilingkod sa Lord. Dapat pasulong. Amen? Kaya nga sumusunod. Mayroon bang sumusunod na paurong? Wala naman, di ba? Kahit anong gawin natin, pasulong na, sumusunod ka, di ba? Pagsusunod, pasulong yon. Abante. Amen? Hindi pwedeng susunod pa atras. Walang ganon. Ano yan? Labag sa batas ng kalikasan. Amen? Mayroon ba naman? Sumunod tayo, pero paatras naman ang lakad mo. So, kailangan, pagkasusunod ka kay Lord, talagang umaabante ka. Yun ang ibig sabihin nito, na nung nandyan ako, nakita ko ang pagsunod ninyo sa Panginoon. Ngayong wala ako, ay lalo kayong dapat sumunod sa Panginoon. Amen ba? So that might be I should say, the first implication. Or another implication is that, nung nandyan ako, ay sumusunod kayo sa Lord. Dahil nakikita nyo ako, authority ako. Ngayong wala ako dyan, kahit wala yung leader, wala yung authority, sumunod pa rin kayo sa Lord. Nandyan ba tayo? Yun po yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo na ipagpatuloy natin yung pagsunod sa Panginoon kahit nandoon o wala yung leader. Amen? Kahit nandoon o wala yung pastor. Kasi hindi naman sila yung sinusunod natin. Sino ba sinusunod mo? Si Lord Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Kaya ka sumusunod. Kahit si pastor ay, ano yung sabi ni Pastor Jerry kanina? Yung aalis na daw si Pablo, pero hindi naman daw siya yon. Paano kung dumating sa time na kamay umalis na? O di ba? Kung umalis na yung mga leader natin, natawag na dun sa langit, natawag na yung mga pangalan namin, so kayo na lang ang maiwanan. Tama po? So kahit wala na yung ating mga pastor, o nalipat sa ibang lugar, o anong nangyari sa kanya, bakit wala siya doon, tayo naman ay inaasahan na magpapatuloy tayo sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi dito,
Ito yung katibayan na ang iyong kaligtasan ay tinatrabaho mo. Palakpakan natin si Lord. Di ba nakalagay dyan? Work hard to show the results of your salvation. Tinatrabaho mo yung bunga ng iyong kaligtasan. Kaya mahalaga yung ating pagsunod, obeying God with deep reverence. Yung pagsunod pala natin sa Panginoon, hindi pala ito driven by church program or driven by your leader's principle or philosophy, kundi ito pa ay driven by your, sabi dito, deep reverence and fear to God. Palakpakan natin kay Lord. Yung takot mo sa Diyos, yung paggalang mo sa Panginoon. Pwede ba natin yung ma-internalize ngayon? Tingnan natin yung ating mga puso. Nandyan ba yung paggalang sa Diyos? Kaya ka pupunta sa ministry. Kaya ka magiging committed sa ministry dahil sa yung paggalang sa Diyos. Yung reverence and fear. Yung pagkatakot sa Diyos. Pagkatakot na hindi dahil siya ay terror, kundi pagkatakot dahil siya po ay mayroong magandang plano sa buhay mo. Amen po ba? Natatakot ka sa Diyos kasi pag hindi mo sinunod ang kanyang plano sa buhay mo, alam mo na mapapasama tayo. Maliligaw tayo ng landas. Kayo mismo, lalo yung mga matatagal na sa atin, makakapagturo kayo ng mga buhay na halimbawa ng mga lingkod ni Kristo na tumiwalag na sa Panginoon. Makakakita kayo in your experience as a Christian, as a believer, as a follower of the Lord. Alam ninyo, mayroon na kayong muwang. Amen ba? So, sino-sino yung mga nakita nyo na halimbawa? Mga dating kasamahan ninyo naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Nung sila ay lumayo sa gawain ng Panginoon, lalo silang nag-i-struggle. Parang bumalik sila sa grade 1. Nandiyan ba tayo? Parang bumalik sila sa crisis situation uli. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, kung ito ay motivated by your love to God, by your fear to God, sigurado ho, hallelujah, ang iyong paglilingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy po yan na pagpapalain ng ating Diyos. Yan po yung nakalagay dyan. So yung ating pagsunod kay Kristo at yung paglilingkod natin sa kanyang ministry ay pinapahayag sa atin ng verse 12. You always followed my instruction when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation. Amen? Si Brother Chris ang aga dito kanina. That is an example of work hard. Di ba? Ang hirap naman gumising ng maaga. Pero dahil may commitment siya, dumating siya. Inabutan pa niya ang pandesal. So blessing, di ba? Pero kung dumating ka ng 7:30, wala na yung pandesal. O nawala na yung blessing mo. Subukan yung dumating kayo ng 6 a.m. Sandamakmak na pandesal, ubusin mo. Amen ba? O baka may pansit pa yan. Pero pag 7:30 na wala na, malinis ang lamesa. Pinapatago ko na yung mga pagkain. Kasi pag may pagkain dyan ng 7:30, baka walang tao dito. Nandun sila sa kainan. O yan, mga kapatid. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, naglingkod sa kanyang church ministry, isa itong katunayan na yung bunga ng iyong kaligtasan ay lumalago sa iyong buhay. Tinatrabaho mo. Amen? We're not, this verse is not talking about or not an argument with such thing as the assurance of your salvation. Ang pinag-uusapan dito, nung naligtas ka, mayroon itong bunga na nangyari sa buhay mo. May resulta ito sa buhay mo. Naging manggagawa ka ng Panginoon. Naging tagasunod ka ni Kristo. At sabi dito, work it hard. Trabahuhin mo yan, kapatid. And the last one,
following Christ and serving Him in the church ministry is always possible. Amen? Laging posible, kapatid. Hindi pwedeng mahirap yata yan. Hindi ko kaya yan. Hindi ako tinawag yan. No. Following Christ and serving Him in the church ministry is always possible. Lagi pong posible ang paglilingkod at ang pagsunod sa Panginoon. Maraming struggles ang mga gustong sumunod sa Lord. Sabi niya, kung kailan gusto ko nang sumunod sa Lord, dumating naman itong si Tukso. Di ba? Yun ang mga rason ng marami. Di ako makapag-serve, Bishop. Bakit? Kasi may guilt feeling ako, may guilt ako kasi mayroon na naman akong ginawang hindi ka nais-nais sa harapan ng Panginoon. So, lagi tayong binabatak nung mga guilt feeling na yon, tuloy hindi tayo makapag-serve sa Panginoon. Tanungin ko kayo, nung tinawag ba kayo ni Lord, ni-require ba niya yung dapat wala kang guilt feeling, dapat ay magaling ka, dapat perfect ka? Mayroon bang requirement si Lord na ganyan? Sa mga tinawag niya sa Bible, kinondisyon ba niya na dapat ikaw ay wala ng guilt feeling? Ang requirement, first move, repent from your sin. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yun ang first requirement. Napagdaanan mo na ba yan? So kung napagdaanan mo na yan, kapatid, doon ka na ngayon sa next level. Yung paglilingkod, yung pagiging alagad ni Kristo. Kaya yung pagiging alagad ni Kristo, paglilingkod sa church ministry ay palagi po itong posible dahil hindi po ito nakabase sa ating pakiramdam. Amen? Hindi ito nakabase sa requirements katulad ng requirement ng tao. Ito po ay nakabase sa pag-ibig at sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Nakabase sa pag-ibig ng Diyos, nakabase sa grasya ng Diyos, na lahat tayo hindi karapat-dapat mag-serve sa Panginoon, pero binigyan niya tayo ng oportunidad na mag-serve sa Kanya sa church ministry. That's why following Christ and serving Him in the church ministry is always possible. Never think negative about yourselves when following Christ and serving Him is the subject matter in your hearts. Kapag ang pinag-uusapan na po ay paglilingkod sa Panginoon, balik ka lang kay Lord. Amen? Kung may guilt feeling ka, hingiin mo sa Lord, linisin ka ng dugo ni Jesus. Kapag mayroon kang kasalanan na gawa sa Panginoon, before you handle once again a ministry, ask the Lord for forgiveness. To cleanse you by His blood in your soul, in your mind, in your emotion, in your whole being. Linisin ka ng dugo ni Kristo. Then balik ka sa ministry, kapatid. Amen? Sumunod ka sa Panginoon. This is in verse 13. Philippians chapter 2, verse 13. For God is working in you. Nandiyan ba tayo? Sabi mo sa katabi, for God is working in you. Verse 13 na, anak. Mayroon ba doon? Mayroon? Verse 13 na. 13. Yan. Basahin natin. Ready, 1, 2, basa. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Hindi naman si pastor ang naging power sa'yo. Hindi naman ikaw ang naging power sa'yo. Hindi yung pinag-aralan mo sa sekular na pag-aaral ang naging power sa'yo. Hindi yung financial mo ang naging power sa'yo. Hindi yung kapugihan mo o kagandahan mo ang naging power sa'yo. Ang naging power sa'yo, sabi dito, giving you, God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Wow! Amen! Hallelujah! Kaya nga sa biyaya talaga, hindi talaga ito yung ating sariling sikap. Ito ay bigay ng Diyos. Sa umagang ito, dalangin ko sa Panginoon na ang bawat isa sa atin ay dumating doon sa point of decision to follow the Lord Jesus Christ and to obey and to follow Him and serve Him in the church ministry. Amen ba?
Kapatid, ang daming kailangan sa church ministry. Gusto nating maraming manggagawa. Nakikita natin ang mga kabataan, lalo na sa ating kapaligiran, sa ating komunidad. Biktima ng kasamaan. Gustong ng Diyos gamitin ang buhay mo upang yung mga kaibigan mo na nandoon sa mundo, biktima ng kasamaan, ay maging katulad mo rin na pinatawad ng Panginoon sa kasalanan, nilinis ng Diyos ang buhay sa mga bulok na gawain ng sanlibutan, at binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Gusto rin ni Lord na maabot sila sa pagitan ng buhay mo, kapatid. So ang paglilingkod sa Panginoon ay isang gawain na nais ng Panginoon mangyari po sa iyong buhay. Tayo pong lahat ay tumayo sa mga oras na ito at idalangin natin sa Panginoon ang ating mga napakinggan. Hallelujah, hallelujah. Hinihiling ko lamang po sa bawat isa na ating pong iharap ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Hayaan natin ng ating Diyos ay tingnan tayo. Hayaan natin si Lord na tingnan ng ating mga puso. Ang laman ng ating mga puso, ang laman ng ating mga isipan, bayaan natin si Lord. Pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord, tingnan mo po ang aking buhay. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ang aking mga failures sa pagsunod sa iyo. Nais ko, Panginoon, na mabago. Nais ko, Panginoon, na makasunod sa iyo. Maging tunay na alagad mo, Panginoon. Sapagat ito ang plano mo sa aking buhay, pwede mong sabihin yan kay Lord. Pwede mong sabihin kay Lord, Lord, let your plan and purpose for me materialize, manifest. Let it happen to me, Lord. Pwede mong sabihin yan kay Lord dahil alam mo na ang pagsunod sa Panginoon at ang paglilingkod sa kanyang ministry, that is tantamount to God's blessing and prosperity in your life. Sinabi na yan ng Biblia that He has that good future and a hope, not to harm you, but to give you a hope and a good future. Yun ang ating pakanasain, yung kinabukasang mula sa Panginoon. Sapagat sa mundong ito ay sobrang failure ang nararanasan ng mga tao. At maging yung mga mananampalataya na napakahina ng kanilang kapit sa Panginoon, napakahina ng kanilang pananampalataya sa mga pangako ng Panginoon, nadadamay sila sa mga trahedya ng kasamaan sa mundong ito. But we are under the grace of the Lord Jesus Christ. We are covered by the power and protection of our Lord Jesus Christ. By His blood, by the power that is in His name. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sapagat ngayong umaga, the Spirit of God stirred up each everyone's heart and mind. Kanyang hinipo ang buhay mo sa pagitan ng kanyang mga salita. Nung ang salita ng Diyos ay pinangaral sa iyo ngayong umaga at sinabi mo sa kanya, Lord, amen ako dyan, Panginoon. Pagbubukas yan ang iyong buhay sa Panginoon. Kapatid, this time, huwag kang pumayag na hindi mag-increase ang will and the presence of God, the power of God, the ability of God in your life to obey, follow, and serve Him. Kundi ito ang nasain mo na sa iyong pag-uwi mamaya ay baunin mo ang anointing nito. Anointing to obey the Lord. Anointing to be disciples of Jesus Christ. Anointing to be servant of the Lord in the church ministry. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, the ability to become disciples of Christ. Sa pagitan, Panginoon, ng mga anak mo at mga alagad mo doon sa Church of Philippi, Panginoon, ay nagkaroon po, Diyos, ng hamon sa buhay ng bawat nakarinig, Panginoon.
buhay paglilingkod sa church ministry. Dalangin namin, O Diyos, ng bawat narito, Panginoon, inyo pong kinatagpo. At ang mga bagay na yan, Lord, na inyo po, Lord, na nilagay sa kanyang puso, dinadalangin ko na ito ay matanim sa kanyang puso. Ito ay tumubo at lumago sa kanyang buhay, Panginoon. I pray for transformation sa kaisipan at kalooban ng iyong mga anak, Panginoon. O Diyos, sa aming pagtitipon ngayong umaga, mayroon po kaming mga kasamahang bago pa lang, Panginoon, sa gawain mo, O Diyos. Hallelujah. Ito ang sinasabi sa inyo ng Panginoon. Kung ikaw ang bagong dalo sa gawain ito, sinasabi sa inyo ng Panginoon. Sinasabi sa inyo na maaring bago kang dumalo sa church na ito, pero matagal na sa iyong nangusap ang Panginoon. Maging nung hindi ka pa dumadalo sa church na ito, kinakausap ka na ng Diyos. Kinakatagpo ka na ng Diyos. Maraming pangyayari sa buhay mo na iniligtas ka ng Panginoon. Hindi mo alam na ang Diyos ang nagligtas sa iyo. Niligtas ka sa time na yon, kahit hindi ka pa mananampalataya dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo na balang araw maglilingkod ka sa Kanya. Magpapagamit ka sa Kanya upang Kanyang plano sa ibang mga tao ay matupadin sa Kanyang buhay. Gagamitin ng Diyos ang buhay mo upang mapagpala ka sa mga pangailangan sa iyong buhay. Mapagpala ka. Mapagpala ang buhay mo. Mapagpala ang pamilya mo. Mapagpala ang mga tao na nakapaligid sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatirang nandito ngayon, Diyos, at sa mga kapatirang nakakarinig ng preaching na ito, Panginoon, online, na sila'y dati nagsiserve sa iyo, pero ngayon ay wala sila sa mga kadahilan ng samut-saring kadahilanan, Panginoon, na nagpalayo sa iyo, O Diyos. Sa habag mo, Panginoon, in your mercy, we pray, muli mo silang abutin, O Diyos. Dalangin namin na sila, Panginoon, ay akaying muli ng iyong banal na Espiritu at ng iyong mga salita papunta sa iyong gawain, Panginoon. Manumbalik sila sa iyong kalooban, O Diyos. Lalo't nalalapit na ang araw na kung saan haharap sa iyo ang iyong iglesia, Panginoon. Napakasama ng panahon sa aming panahong kinaroroonan, O Diyos. Dalangin namin na ang mga kapatirang nalayo sa iyo, O Diyos. We pray in the mighty name of Jesus na sila ay makabalik habang may panahon pa, Panginoon. Huwag mo po silang hayaan, O Diyos, na tuloy-tuloy na malayo sa iyo. We intercede and we pray for them, Lord. Let your mercy abound upon each every one of them in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. 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 I pray for the spirit of surrendering once again to Christ Jesus. To the Lordship of Christ Jesus. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, na nakaranas ng paglayo sa iyo, O Diyos, once again for them to experience revival in their spiritual life in the name of Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Dalangin ko, O Diyos, na ang mga kapatid na nanghina, mga kapatid na na-focus sa ibang bagay, na hindi po yun ang plano mo sa kanilang buhay, ay ma-recover po sila ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Maibalik sila sa church ninyo, Panginoon, at sila ay magkaroon muli, O Diyos, ng init sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yung mga kapatiran, Panginoon, na ang gawa ng kaaway sa kanilang puso at kaisipan, ay nandoon, O Diyos, ito ay aming pong winawasak sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At aming dinideklara sa kanilang mga buhay, ang paglaya, Panginoon, freedom from the power of Satan in the mighty name of Jesus Christ. Palayain mo po sila, Panginoon. At sila, O Diyos, ay muling mag-desire, magdesisyon, at gawin, hakbangan, muli silang humakbang. Pabalik sa iyo, Panginoon.
Muli silang humakbang papunta sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa church ministry in the name of Jesus Christ. Salamat ng marami. Alam naming may nangyayari ngayon sa kanilang mga buhay, O Diyos. As we pray in faith in the mighty name of Jesus. Yung mga kapatid namin, Lord, na dumaranas ng mga sakit, karamdaman, dahil, Panginoon, sa bunga ng kanilang pagtalikod sa inyo, itinataas namin sila sa inyo, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon, Lord, na manumbalik sa iyo, mabuksan ang kanilang mga puso at kaisipan, humingi ng tawad sa iyo, O Diyos, talikuran ng kasalanan, at muling sumunod sa inyo at maglingkod sa inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, katulad ng iyong mga sinabi sa iyong salita ngayon, Panginoon. That dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Panginoon, inaangkin namin, O Diyos, na ang kapangyarihang ito to will and to do what pleases you, ay nandun na, Panginoon, sa iyong mga anak, O Diyos, as we receive the message of God's Word. Nandun na, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. We seal it by the blood of Jesus. Hindi ito maaring agawin ng dyablo. Hindi ito maaring sirain ng dyablo. We seal it by the blood of Jesus Christ. Maraming salamat po aming mga pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus.